Kung nag-i-scroll ka sa bahagi ng internet tungkol sa mga hayop, malamang ay nakita mo na ang nakakabagbag damdaming video na ito kung saan makikita si leon na parang naghuhukay ng sarili niyang libingan at bumagsak dito. Sobrang payat at lubos na pagod. Nagpasimula si Haring Leon ng gubat o ng savana ng malaking online na diskusyon kung saan sinusubukan ng mga tao alamin ang nangyayari. Iniisip ng iba na baka nagpapalamig lang ito sa paghuhukay habang ang ilan ay naniniwalang hinuhukay na nito ang sariling libingan. Parang huling dignidad ng isang nilalang na namuno ng may pagmamalaki. Ang totoo, nakakalungkot at mabagsik ang katotohanan. At lalo lang nitong pinapatunayan kung bakit ang leon ay tinuturing na hari ng gubat. Isang titulong nakuha, hindi lang dahil sa lakas at presensya nito, kundi pati na rin sa nakakatakot na realidad na kanyang kinahaharap. Ito ang hindi pa nasasabi na pagbagsak ng isang haring dating walang katapat, ang Afrikanong leon. Panthera leo, na mas kilala bilang Afrikanong leon o simpleng leon, ang pangalawang pinakamalaking mabangis na pusa sa mundo, kasunod ng tigre. Ang mga malalaking pusang ito ay likas sa Sub-Saharan Africa at may maliit, hiwalay na populasyon sa ilang bahagi ng India. Karaniwan silang nabubuhay sa magkakahiwalay na grupo sa kanilang lugar at madalas nasa bukas na damuhan, savanna at malapit sa ilog na may mababang puno at halaman. Nagbibigay ito sa kanila ng maraming mabibiktima at tamang dami ng taguan para manatiling ligtas kapag kinakailangan. Hindi lang sila para sa patag na lupa, mas adaptable pa ang mga dambuhalang hayop na ito kaysa iniisip ng karamihan. Kaya nilang mamuhay ng maayos kahit sa taas na 12,000 talampakan. At matibay sila para kayanin ang matinding init, sobrang lamig sa gabi at halos lahat ng ibinabato ng kalikasan sa kanila. Sa kanyang sariling teritoryo, kakapanganak lang ng leonang ito ng isang anak, malayo sa ingay at kaguluhan ng kanyang grupo. Ipinanganak na bulag at balot ng makapal na balahibo na may maiitim na batik, hindi mo iisipin na ang munting anak ay magiging makapangyarihang hayop balang araw. Habang lumalaki ito, hindi lang ang balahibo nito ang unti-unting numinipis at ang mga batik ay kumukupas, kundi susunod dito ang isang siklo ng buhay na napakatindi at walang humpay na magdadala sa magiging hari sa pagbagsak, pag-angat at muling pagbagsak. Hinubog ang bawat isa sa laban ng dugo, kapangyarihan at bangis na walang kapantay sa kaharian ng mga hayop. Ang pinakaunang hamon na hinaharap ng isang leon ay ang mabuhay sa sarili nitong pagkabata. Sa unang taon, ang mga anak ng leon ay nasa proteksyon ng kanilang ina. Pero hindi ito ganap na ligtas na kapaligiran. Habang natututo pa lang manghuli at gamitin ang likas na ugali, madalas iniiwan ng mga ina ang kanilang mga anak maghapon habang nangangaso sila sa sabana. Kaya, kapag walang kasama, agad na napapaligiran ng panganib ang isang batang kuting na walang kalaban-laban sa gitna ng kawalan. Dahil dito, 80% ng batang leon ay hindi umaabot sa pagtanda. Napapatay sila ng mandaragit o nagugutom habang hinihintay ang kanilang ina. Mas malala pa, minsan ang matatandang lalaki, lalo na ang bagong pinuno, ay pinapatay ang mga batang leon na hindi kanila. Ginagawa nila ito para mapatigil ang mga ina sa pag-aalaga at makipagtalik para maipasa ang kanilang gene. Sa halip, ang grupong ito ng 5 lalaking leon ay bumuo ng tinatawag na koalisyon na tinawag na Birmingham Boys. Inagaw nila ang pride na dati ay pinamumunuan ng 2 Matimba-Males. Pagkatapos makuha ang kontrol, iniulat na pinatay ng Birmingham Coalition ang lahat ng kuting na wala pang 1 taon. Halimbawa, kung may kuting na nakaligtas o ipinanganak sa ilalim ng bagong nangingibabaw na lalaki, hindi pa rin iyon garantiya ng marami dahil bago pa man sila mag-3 taon, kadalasan ay pinalalaya sila mula sa grupo ng sarili nilang ama. At ang susunod na mangyayari ay marahil ang pinakamabigat na yugto sa buhay ng isang leon, ang pagpapatapon. Halos agad-agad pag-alis nito mag-isa, nahaharap na sa matinding problema ang isang nag-iisang leon sa paghahanap ng sapat na pagkain para mapakain ang sarili nito. Kahit may kasanayan na, maliit pa rin ang tsansa ng leong nangangaso mag-isa kumpara sa grupo.
Karaniwan, nagtatagumpay ang mga leon sa kanilang pangangaso mga 30% ng pagkakataon. Pero kapag mag-isa lang, bumababa ito sa pagitan ng 17 hanggang 19%. Dahil hindi tulad ng ibang malalaking pusa, ang mga leon ay hindi ginawa para sa matagalang pagtakbo. 0.4 hanggang 0.5% lang ng bigat nila ang puso nila. At puno sila ng fast-twitch muscle fibers na mahusay para sa mabilisang pagbugso ng lakas. Pero mabilis ding nauubos ang enerhiya. Kaya kahit na kaya nilang umabot ng bilis na hanggang 37 milya kada oras, ilang segundo lang ang itinatagal bago mawala ang bugso ng lakas na iyon. Kung mas mabilis tumakbo o kasing tindi lumaban ang mga biktima mo, mas mahirap manalo sa laban. Halimbawa, ang wildebeest ay umaabot ng 49 na milya kada oras at ang African buffalo ay hindi lang mabilis, kaya ring sumugod at patumbahin ang leon, lalo na kapag kasama ang kawan. Kaya naman maraming nag-iisang leon ang nauuwi sa pagkain ng mga bangkay o nagnanakaw ng pagkain mula sa ibang mga mandaragit. Mas gusto nilang manghuli ng mas madaling biktima gaya ng warthog kapag nangangaso. Hindi pa rin sigurado ang tagumpay, pero mas kayang sabayan ang bilis ng warthog. Kung pala rin ang leon, maaaring mahila niya palabas ang isa sa lungga. Pero ang yugto ng pag-survive at halos hindi na makakapit ay hindi nagtatagal magpakailanman. Hindi magtatagal mananaig ang bangis. Pagsapit ng 5 taong gulang, ang isang adultong African lion ay naging isang maskulado at malapad ang dibdib na hayop na ang lakas ay nakaukit sa bawat hibla ng kanyang katawan. Sa puntong ito, halos 59% ng bigat ng katawan nito ay binubuo ng skeletal muscle na siyang pinakamataas na porsyento ng kalamnan sa lahat ng mamal sa mundo. Nagbibigay ito ng hilaw at bigla ang lakas na talagang walang kapantay. Ang isang ganap na lumaking lalaki ay maaaring umabot ng hanggang 78 talampakan mula ulo hanggang buntot at tumitimbang ng humigit kumulang 476 na libra. Malapit din ang mga babae, umaabot sa 9 talampakan at 316 na libra ang bigat nila. At sa mga bihira at pambihirang pagkakataon, maaari pang lumampas ang mga numerong iyon. Tulad ng pinakamabigat na leon na naitala sa Africa noong 1,936, umabot ang timbang niya sa napakalaking 670 na libra. Idagdag mo pa dyan ang arsenal ng mga likas na sandata, matutulis na kuko na umaabot ng 15 pulgada at nakakabali ng kagat na pwedeng umabot hanggang 1,000 pisi. At meron kang isang mandaragit na matibay ang pwesto sa tuktok ng Africa's Big Five kapag naabot na nito ang buong laki at lakas. Unang layunin ng higanting ito sa Africa ay mabawi ang trono na nararapat sa kanya. Minsan mag-isa, minsan nakikipagsanib puwersa sa ibang mga pinalayas na lalaki. Ang mga pusang ito ay maingat na umaatake sa mga grupong pinamumunuan ng matatandang leon. Hinahamon sila para sa teritoryo, kapangyarihan at pamumuno. Ang mga sagupaan na ito ay kabilang sa pinakamalulupit na labanan sa buong kaharian ng hayop para sa isang matandang leon. Isa itong labanan para ipagtanggol ang kanyang kaharian, isang huling pagtindig para protektahan ang lahat ng kanyang pinamunuan laban sa nagbabalik na koalisyon. Hindi lang ito usapin ng kapangyarihan, kundi pati pagbawi ng trono at pagresolba ng alitan dulot ng malupit na pagpapatalsik. Pinilit silang mapunta roon. Walang panig ang umatras o nandyan para manakot sa isa't isa. Lumalaban sila para patayin ang bawat kalaban, lalaki man o mamatay sa pagsubok. Ang mga madugong digmaang ito ay pwedeng tumagal ng oras. Nagsisimula sa paniniktik, malalakas na ungol, habulan, at maingat na pag-ipit sa kalaban. Lagi namang pareho ang wakas nila. Sa marahas na pagwawala, nagkakalas-kalas ang mga leon at nilalapa ang isa't isa na parang mabangis na makina. Napalibutan ng 2 batang leon ang mas matandang lalaki at nahiwalay siya sa grupo. Ayon sa mga nakasaksi, naganap ang isang dambuhalang labanan kung saan sa mabagsik at duguang sagupaan, malupit na pinunit at winasak ang tumatandang leon. Pagsapit ng katapusan, parehong pulang-pula sa dugo ang mga nagwagi at ang biktima, at ang mga batang hamon ay inangkin na ang grupo bilang kanila. Samantala, 4 na batang leon ang pumasok sa teritoryo ng kalaban sa Nakuru National Park sa Kenya para subukang agawin ang grupo mula sa 3 mas matatanda
at may karanasang lalaki. Matapos ang sagupaan, habulan, at pag-iipit, hindi ayon sa plano ng mas batang grupo ang nangyari. 3 sa 4 na sumalakay ang nauwi sa pagtakas. Iniwan ang isa sa kanila na naipit sa teritoryo ng kalaban. Habang natatapos ang huling habulan, natagpuan ng nag-iisang batang leon ang sarili niyang naipit malapit sa bakod ng parke. Nagpilit siyang tumakas at nasaktan sa kuryenteng bakod habang sumusubok. Pero hindi niya hinayaang mapasakamay siya ng mga adultong leon. Sa tagumpay, ang marahas na pagbabalik ng leon sa grupo ay hindi lang nagtatapos sa pagpatay sa dominanteng mga lalaki. Ang mga nagbabalik na leon ay tinatrato ang mga bago gaya ng pagtrato sa kanila noong sila'y pinalayas. Karamihan sa mga kuting ay pinapatay sa mababangis na laban kasama ang kanilang mga ina na lumalaban ngunit bihirang manalo. Yung ilang nakakaligtas ay pinaaalis o itinatapon sa pinakamababang antas ng grupo. Iniiwan silang mabuhay sa tira-tira at inaalisan ng tunay na lugar sa grupo. Pagkapatay sa mga kuting at pagtigil ng mga babae sa pagpapasuso, agad umaaksyon ang mga bagong dominanteng lalaki. Kapag nag-init ang babae, maraming dominanteng lalaki sa grupo ang salit-salitang nakikipagtalik sa kanya tuwing 20-30 minuto sa loob ng ilang araw na umaabot ng mahigit 50 beses sa 24 na oras. Na 7 na lang ang kulang para maabot ang record na naitala ng iyong ina. Nakakatuwang isipin, pero ang labis na pag-aanak na ito ay dahil sa mane. Ang adultong lalaking leon ay nagkakaroon ng makapal at paatras na mane sa ulo, leeg at balikat. At isa ito sa kakaunting bagay na nagpapatingkad sa mga leon kumpara sa ibang malalaking pusa. Nagsisimula itong tumubo habang bata pa sila. Pero habang tumataas ang testosterone, lalo ring dumadami at kumakapal ang mga maharlikang buhok na ito. Mas maraming atensyon ang nakukuha kapag mas kapansin-pansin ang mane. Ang mga lalaking may mas madilim at makapal na mane ay mas matagumpay sa pagpaparami, mas matagal sa pride, at madalas piliin ng mga babae. Sa kabilang banda, ang mga lalaking nasugatan o nabaog ay kadalasang nawawalan ng mane at hindi na ito muling tumutubo o lumalaki. Pero hindi lang testosterone ang may epekto sa mane ng leon. Mahalaga rin ang temperatura. Ang mga lalaking leon sa malamig na klima gaya ng European o North American Zoo ay madalas may mas makapal na men kaysa sa mga leon sa mainit na klima ng Africa o Asia. Hindi lang iyon, may isang buong grupo ng mga lalaking leon sa Penjari National Park ng West Africa na halos walang mane o kaya naman ay maikli lang ang kanilang mane. Kahit normal ang testosterone nila at walang problema sa pakikisabay sa kanilang mga babae. Habang natatapos na ang kanilang proseso ng pag-aasawa, ang ari ng leon sa Africa na may mga tinik na nakaturo pa atras ay kumikiskis sa mga dingding ng puwerta ng babae habang hinuhugot na kalaunan ay nagdudulot ng obulasyon. Kahit likas, instingtibo at matindi ang karanasan na inaasahan sa mga leon, naglalambingan pa rin ang mga lalaki at babae sa pagkikiskisa ng ulo at pagpagulong na para bang ipinapakita nilang ito ay isang malalim at emosyonal na sandali ng pagkakabuklod. Ngunit hindi mo inaasahan ang homosekswal na ugali mula sa isang hayop tulad ng leon. 8 sa 10 pag-angkas sa wild ay sa magkaparehong kasarian na leon. Nangyayari ito kapag ang mga lalaking leon ay pinaaalis sa grupo at napipilitang makipag-alyansa sa ibang pinalayas na leon. Karamihan sa mga lalaking ito ay hindi na nakakabalik sa grupo, kaya wala silang mga babaeng leon o pagpipilian. Kaya kung ano ang meron, yun ang kanilang tinatanggap at nauuwi sila sa pagpapaligaya sa isa't isa. Hindi lang ito tungkol doon. Ang mga ganitong tagpo ay nagpapalakas ng katapatan at pagkakaisa sa grupo. Kung wala iyon, madaling mauwi ang buong koalisyon sa labanan ng kapangyarihan laban sa isa't isa. Bukod dito, ang dominanteng leon sa isang pride o koalisyon ay minsang sumasampa sa mas mababang ranggo para ipakita ang kontrol at panatilihin ang kaayusan. Naniniwala ang ilang eksperto na ang ganitong ugali ay hindi lang tungkol sa sekswal na kasiyahan o hindi lang iyon ang dahilan. Madalas, ito ay paraan lang ng pakikisalamuha at napapansin ding ginagawa rin ito ng mga babae. Bukod sa sekswal na benepisyo at pinalaking pakiramdam ng dominasyon, may ilang mahirap makuhang karangyaan ang pagiging pinuno ng grupo. Sa mga panahong iyon ng kasikatan, halimbawa, ang mga adultong lalaking leon
ay gumugugol ng halos 20 oras bawat araw na walang ginagawa, basta natutulog lang. Sa natitirang 4 na oras, mga 2 dito ay ginugugol sa paglalakad-lakad sa teritoryo. Parang nag-iikot sa kanilang kaharian, tinitiyak na walang kalabang makakalusot. Ang natitirang oras ay ginugugol sa paglilinis ng sarili, pakikisalamuha sa grupo na maaaring umabot ng hanggang 30 leon at syempre, pagkain na parang hari. Ihambing mo yan sa leon ng babae, biglang nag-iiba ang dami ng trabaho. Ang mga babae ang nagpoprotekta sa anak, nangangaso, at nagdadala ng pagkain sa grupo. Lahat ng yan ay nagagawa nila habang nakakakuha ng 15 oras ng tulog bawat araw. Kahangahangang multitasking, lalo na't mahimbing pa ring natutulog ang mga lalaki. Kadalasang nanghuhuli ang mga leon sa gabi bilang nocturnal na mandarambong. Ngunit kapag araw, ginagawa nila ito sa ilalim ng puno o sa likod ng matataas na damo. Sa tipikal na grupong pangangaso, may kanya-kanyang papel ang bawat leona. May ilan na kumukuha ng pakpak at dahan-dahang sumusunod sa gilid habang ang iba ay nananatili sa gitna handang hulihin ang anumang tumakbo sa kanila. Ang papel sa pangangaso ay nagpapalakas sa grupo at nagpapababa ng tsansa ng biktima na makatakas. Ang wildebeest na ito ay nagtatakbong takot matapos makita ang papalapit na leona na naging simula ng isang maikli ngunit mabagsik na habulan. Ilang sandali lang ang lumipas. Mukhang makakatakas talaga ang wildebeest. Naglalagay ng distansya sa pagitan niya at ng nag-iisang leona. Pero biglang-bigla, ang takot na antilope ay lumiko ng matalim at desperado habang may pangalawang leona na biglang sumulpot mula sa mga palumpong. Ang biglang pagliko ay pumigil sa bilis ng wildebeest. At sa isang malakas na hampas ng harapang paa, pinatumba ito ng pangalawang leona. Naging matagumpay ang sabayang atake ng grupo mula sa dating nabigong solong pangangaso. Pag natumba ang biktima, tatagain ng mabagsik na pusa ang lalamunan o nguso nito gamit ang pangil at mahigpit na hahawakan ng hanggang 13 minuto hanggang huminto ang paglalaban. Habang ang mga babae ang kadalasang nangangaso, paminsan-minsan ay sumasali rin ang isang lalaki. Kapag sumali siya, kasing husay pa rin ng grupo ang ginagawa nila. Sa katunayan, kapag nagkaroon na ng karanasan ang isang dominanteng lalaki, mas gumagaling pa siya sa pangangaso mag-isa, lalo na kung ikukumpara sa mga panahong wala pa siyang alam at bagong itiniwalag pa lang. Ang magpartner na leon at leona ay nagawang paghiwalayin ang isang African buffalo sa kawan, handa na ang palabas. Umiikot ang leona sa gilid, itinutulak ang buffalo papaloob habang ang lalaki ay umiikot sa likuran. Sumugod siya para sunggaban, pinabagsak at matagal na hinawakan, kinandado sa pwesto hanggang sa tuluyang malunod sa hininga ang malaking buffalo. Sa bigat nito, napabagsak ng magkatandem ang sapat na pagkain para mapakain ang buong grupo nila ng ilang araw. Madalas pag napatay ang biktima, biglang lalapit ang grupo at lalapain ito sa mismong lugar. Paminsan, pinipili ng mga palihim na mandaragit na hilahin ang bangkay sa taguan para dahan-dahang kainin. Kada araw ang adultong leon ay kailangang kumain ng 17 na kilo ng karne para manatiling malakas. Kapag maraming pagkain at maganda ang buhay, hindi na iniisip ng mga pusa ang tamang dami at nakakakain sila ng hanggang 100 libra ng karne sa isang upuan. Nagpapahinga sila ng sandali sa pagitan at bumabalik hanggang sa tuluyang maubos ang kanilang napatay. Sa mga kainan na ito, madalas magtalo ang mga lalaki para sa pinakamagandang bahagi ng karne. Ang mga anak ay natitira na lang kung ano ang sobra, kung meron pa. At kung hindi sapat ang laki ng nahuli, minsan napapanood na lang ng mga maliliit ang buong pangyayari. Pero para sa pride ng mga leon na ito, na gutom, medyo iba ang sitwasyon. Matagal na nilang hinahabol ang isang malaking giraffe. At sa puntong ito, parehong pagod na ang magkabilang panig. Imbes na hayaan nilang makalayo ang pagkain nila para sa buong linggo ng pride, ang mga leon, hingal at pagod ay nagpahinga malapit lang. Alam nila na hindi na kayang tumakas ng diirap, nanginginig ang mga paa nito, halos hindi na makatayo ng maayos. Kaya naghintay lang sila ng tahimik, nakaupo lang, nagpapahinga, sinusubukang mag-ipon ng lakas para tapusin ang sinimulan nila. Nang tila tapos na ang pahinga, tumayo ang isa at muling sumugod, umakyat sa likod ng diirap, paulit-ulit na kinakalmot at kinakagat ito. Dahan-dahang sumasali ang iba pang miyembro, paikot sa nahuhulog nilang pagkain.
Habang tuluyan nang nagtatapos ang pangangaso, sinisipa at tinatapakan ng diirap ang mga leon. Pilit na inaalis sila, pero halatang wala na itong pupuntahan. Sa huling talon, dumiretso ang leon sa leeg. Hindi man perpekto ang tiyempo, pero hindi na mahalaga iyon. Tuluyan nang bumigay ang mga paa ng diirap at bumagsak ito, kaya naiwan ang mga leon na tapusin ang lahat ng halos walang paglaban maliban sa nakasanayan nilang biktima. Minsan, kasama sa dieta ng leon ang pagpatay at pagkain ng mga kakompetensya. Sa pamumuhay sa ligaw ng Aprika at pagiging isa sa 5 pinakamalalaking mandaragit sa kontinente, nangingibabaw ang mga makapangyarihang pusang ito. Sa mundong maraming matitinding karibal, isa sa pinaka-agresibong kalaban nila ay ang hyena. Madalas patayin ng leon ang hyena at agawin ang huli nila, pero hindi sila lagi ang panalo. Ang mabagsik na carnivore ay gumagalaw sa malalaking grupo at hindi takot sa leon. Kapag mas marami sila, kaya nilang magdulot ng malaking pinsala at pumatay ng leon sa tamang pagkakataon. Paminsan-minsan, sumasali rin ang mga cheetah kapag nagtatagpo ang kanilang mga panghunting na teritoryo. Pero kadalasan, ang leon ay halos 4 na beses ang laki kumpara sa cheetah. Sumasagot ito sa malamig at brutal na paraan na walang pag-aalinlangan kung sino talaga ang namumuno. Tahimik na pinagmamasdan ng dambuhalang lalaking leon ang 3 cheetah na abala sa pamimilit sa isang babaeng cheetah na makipagtalik. Karaniwan, agad umatras ang mga cheetah kapag may leon. Pero sa pagkakataong ito, isang lalaking cheetah ang tumapat sa halip na umatras. Tinapakan niya ng malakas ang lupa, nagbabala sa leon na lumayo. Tinanggap ng malaking pusa ang hamon at patuloy silang sinundan sa kapatagan. Nang nahuli ng 3 ang babaeng leon, naging abala sila sa pamimilit sa kanya. Sumugod ang leon sa mga palumpong kung nasaan sila at sumunod ang matinding paalala kung gaano kalupit ang sagupaan sa kagubatan. Tumakbo palayo ang 3 cheetah at ilang segundo lang lumitaw ang leon mula sa mga palumpong na may kagat na patay na babaeng cheetah. Pinatay dahil nadamay sa labanan. Bukod sa cheetah, hyena at asong gubat, mga rhino, mga elepante, mga buwaya at iba pa, at kung ano-ano pa. Ang hari ng gubat ay lumalaban sa mga mandaragit na pumapasok o nagbabanta sa pagkain sa teritoryo niya, at kadalasan siya ang nananalo. Ang mga tao ang naging pinakamabangis at walang kapagurang kalaban nila simula noong ika-18 siglo. Ikinulong natin ang mga leon sa mga hawla, ipinakita sila sa mga eksibisyon, at sinanay silang magtanghal sa mga sirko, lahat para lamang sa ating aliw. Ayon sa ilang ulat, mahigit 1,000 African lion ang nakakulong ngayon sa mga zoo sa buong mundo bilang buhay na exhibit para sa publiko. Kahit maraming pag-aaral ang nagsabing hindi angkop ang pagkakakulong, pisikal man o mental, sa mga mailap na hayop, patuloy pa rin ang pamamayani ng tao sa kanila. Sa maraming siglo, pinapatay ng tao ang mga leon bilang tropeyo, ritual, o dahil sa takot. Noon, inalagaan sila ng mga hari at emperador para sa royal na pangangaso, laban ng gladiator, at bilang gamit sa pagbitay ng kriminal. Sa ilang tribo sa Afrika, ang pagpatay ng leon ay simbolo pa rin ng pagiging ganap na lalaki. Noong panahon ng kolonisasyon ng Europa sa Afrika, noong ika-19 na siglo, tinawag na peste ang mga leon. Hinimok ang pagpatay sa kanila at ibinenta ng napakamura ang kanilang mga balat. Noong Hulyo 2000 at 15 pinatay ng Amerikanong trophy hunter na si Walter Palmer ang leon na si Cecil, na pinag-aaralan at pinoprotektahan ng Oxford University sa Hwange National Park, Zimbabwe. Nagdulot ang insidente ng matinding galit sa mundo at nagbigay pansin sa madilim na bahagi ng trophy hunting. Sa kabila nito, nasa 600 leon pa rin ang legal na pinapatay ng trophy hunters kada taon. Halos 2% lang ng kanilang populasyon ang nabubura taon-taon. Sa isang lisensya at ngiti, sa likod ng tinatawag na legal na pangangaso, tuloy-tuloy ang pagkasira ng kanilang natural na tirahan at pagkalat ng mga sakit. Bumagsak ang pandaigdigang populasyon ng leon mula mahigit 200,000 hanggang 24,000 sa wala pang isang siglo, kaya opisyal silang nakalista bilang vulnerable sa International Union for Conservation of Nature Red List ng Endangered Species. Sa kabila niyan, gayunpaman, ang mga leon na ibinabaling ang kanilang galit sa mga tao ay nagpapakita rin ng madilim na larawan,
kung hindi man mas malala pa. Sa Africa, mahigit 700 ang naaatake ng leon kada taon at hindi bababa sa 100 ang namamatay. Madalas silang palihim na pumapasok sa mga kalapit na baryo para maghanap ng pagkain at nauuwi sa pagpatay ng mga magsasakang may alagang hayop at minsan pati buong pamilya na hindi nakahanda. Hindi lang iyon, may ilang leon na kilala na nagiging ganap na tagakain ng tao habang tumatagal. Noong 1878 nangyari ang isa sa mga pinakanakakatakot na halimbawa sa Kenya, kung saan 2 leon na tinawag na mga leon ng Sabo o ang multo at ang kadiliman ng ilang katutubo. Ang mga gumagawa ng Uganda-Mombasa Railway ay sumikat dahil sa pagpatay at pagkain sa mahigit 130 manggagawa sa loob ng 9 na buwan. Ang kanilang paghahari ng lagim ay nananatiling isa sa mga pinakanakatatakot na kwento ng mga hayop na kumakain ng tao na naitala kailanman. Isa pang kaso ay ang maninilang tao ng Mfue na isang leon na responsable sa pagkamatay ng 6 na tao. Hindi lang dami ng biktima ang nagpalantad dito, kundi pati laki rin nito. May sukat na 10 talampakan ang haba, 39 na talampakan ang taas sa balikat, at timbang na 500 libra. Ito pa rin ang pinakamalaking leon na kumain ng tao na naitala. Karaniwan, ang ganitong asal sa pagkain ng tao ay dahil sa pinsala. Kung ang leon ay mahina o sugatan at hindi makakahabol sa karaniwang biktima, madalas itong tumutok sa mas mabagal at madaling target na kadalasan ay tao. Minsan, hindi dahil sa pinsala kundi sa matinding pangangailangan. Ang matinding kakulangan ng biktima o paghina ng mga leon dahil sa pagtanda ay pwedeng mag-udyok sa kanila na pumili ng mas madaling biktima, kaya nagkakaroon ng nakamamatay na engkwentro sa tao. Kung pag-uusapan ang pagtanda, kapag nagsimulang tumanda ang leon, mabilis ding naglalaho ang mga maliligayang araw niya sa grupo. Hindi lang mga kalapit na lalaking leon ang turing sa kanya bilang madaling target para palawakin ang teritoryo, kundi pati rin ang mga pinalayas niyang leon na bumalik ng magkakasama. Minsan pati ang mga leona sa grupo niya ay tumatalikod kapag hindi na siya sapat na malakas mamuno. Noong 2018, isang grupo ng mga nagulat na nanonood sa West Midlands Safari Park sa Inglaterra ang nasaksihan sa takot ng biglang atakihin ng isang grupo ng mga leona. Ang kanilang tumatanda at dominanteng lalaking leon ay inatake nila ng sobrang lupit, kaya kinailangan ng mga opisyal ng parke na agad na makialam para pigilan silang lapain siya. Kahit gaano siya katagal o kalakas, bawat dominanteng leon ay nawawala rin ang korona sa huli. Karibal man na koalisyon o nagbabalik na itinakwil, halos pareho lagi ang kwento. Siya ay alinman sa mapapatay sa pag-agaw ng kapangyarihan o mapapalayas at mapapabukod. Inuulit ang parehong siklo na sinimulan niya noon nang siya ay umangat sa kapangyarihan at itinakwil din. Bumabalik sa simula pero ngayon mas mahirap na. Ang pag-agaw ng mga biktima mula sa mga tagalinis ay hindi na ganoon kadali, at kahit ang paghahabol sa mga baboy ramo na dati namang kayang-kaya ay nagsisimula ng maging isang mahirap na laban. At dito na lumalabas online ang mga video na ganito. Ang leon na naghuhukay ng sarili niyang libingan at bumabagsak dito ay isang matanda at gutom na leon. Hinuhukay niya ang lupa para hilahin palabas at patayin ang warthog sa lungga nito. Ayon sa mga saksi, halos 7 oras naghukay ang malaking pusa sa lunggang iyon para lang makapatay ng isa. Maaaring nadagdagan pa ang araw ng kanyang buhay, ngunit hindi natin alam kung susuwertihin pa siyang muli. Kahit malakas at dominante, bihira umabot ng 13 o 14 na taon ang hari ng gubat sa kagubatan. At iyon ay kung maayos ang lahat. Oh, hindi talaga ito parang hari, di ba? Isa sa mga pinakakapanabik na kwento ng pag-angat ng isang leon sa kapangyarihan at pagbagsak na kasing alamat ay ang kwento ni Scarface. Nakamit ni Scarface ang kapangyarihan kasama ang 4 na leon na tinawag na Musketeers. Sabay-sabay nilang sinakop ang Marsh Pride, isa sa pinakamalalakas na grupo ng leon sa savana. Sa isa sa madugong labanan para sa kapangyarihan, doon niya nakuha ang sugat sa muka. Hindi na nawala ang peklat, pati ang pangalan niya. Sa 14 na taon ng matinding pakikibaka, si Scarface ay nakatumba ng 400 hyena na kipaglaban sa 100 at 30 leon na kisagupaan sa mga hipopotamo at pinalayas ang mga buwaya mula sa kanyang tubig. Matapos mamuhay at mamuno bilang alamat,
Namatay si Scarface ng natural noong Hunyo 2021 na hindi natanggal sa trono. Ngayon, sabihin mo sa amin, anong bahagi ng buhay ng isang leon ang tunay na nagpapahari dito? Ang pag-akyat sa trono o ang mabagal at marahas na pagbagsak sa alabok? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento at gaya ng dati, magkikita tayo sa susunod.